Ang lugar ng Pamcos ay kilala sa mga dalampasigan at mga hardin, mga makasaysayang lugar, pati na rin ang golf course nito. Ang lugar na ito ay kilala din sa tawag na Flagler. Flagler, nahango at ipinangalan bilang parangal kay Henry Flagler. Si Henry Morrison Flagler ay isang maimpluwensyang Amerikanong industrialista. Siya ay kilala bilang isa sa mga nagtatag ng Standard Oil, isang kumpanyang gumanap ng mahalagang papel sa industriya ng langis. Ang Pamcos ay may klimang subtropical at mahalumigmig na panahon. Walang klimang tag-init rito. Hindi rin ito madalas ulanin. At kung sasapit man ang tag-ulan, ito ay nasa 15% lamang ng mga oras. Ang kwento natin sa araw na ito ay nagmula sa bansang Florida na kung saan naroroon ang Pamcos o ang Flagler. Noong Marso 6, may isang kumalat na balita roon. May isang babae ang inaresto ng mga kapulisan sa salang pagpatay ng kanyang bagong silang na sanggol. Kumalat ang balita at kalaunan nga ay naging usap-usapan na ito sa kanilang nayon. Di nagtagal ay kumalat na rin ito sa buong mundo. Isang 20 anyos na dalaga ang nagsilang ng kanyang sanggol sa loob ng kanyang bahay bandang 3:00 ng umaga noong Marso 5. Ang nasabing dalaga ay nanganak noon sa loob ng kanilang inodoro. Subalit, pagkatapos nitong mailabas ang nasabing sanggol, hinayaan niya lamang ito habang inaayos niya ang kanyang sarili. Nang dahil sa kanyang kapabayaan, pagkaraan ng ilang minuto, ang sanggol ay binawian ng buhay. Paano nga ba sumapit ang pangyayaring iyon? At sino ang nasabing ina nito? Subalit kung bago po kayo sa aking channel, huwag po nating kakalimutang mag-subscribe para sa iba pa nating mga kwento. Maraming salamat! Crime Files Pinoy Story. Si Ann May Dimigilo ay 20 taong gulang. Ipinanganak siya kung saan binili ng kanyang mga magulang ang kanilang tinitirhang bahay noong Marso 5, taong 2003 sa Pamcos sa Florida. Ang kanyang mga magulang ay si Mrs. May B. Dimigilo at Mr. na si Virgilio Dimigilo, isang merchant mariner. Wala sa naging ulat kung ilan ang naging anak ng mag-asawa. Subalit tinukoy ng nasabing report na si Ann May Dimigilo ay isang purong Pilipina. Si Ann May din ay isang estudyante sa Dayton State College at kumukuha ng kanyang degree sa Forensic Science sa unang taon ng kolehiyo. At ayon sa mga ulat, ang kanyang mga magulang ay nagmula sa Bacolod City sa Pilipinas. Bata pa lang noon si Ann May ay kinahiligan na nito ang umarte. Katunayan ay nag-aral pa ito at kalaunan ay naging artista ito ng mga teatro. Naging membro din ito ng mga choir kung saan aktibo ito sa mga ginagawang aktibidades sa kanyang mga nasasakupan. Ang kanyang pagmamahal sa performing arts ay lalong lumago. Simula na magsimula siya sa unang taon sa Matanzas High School. Naging aktibo rin siya sa isang teatro na tinawag nila itong Flagler Playhouse. Ano nga ba ang Flagler Playhouse? Ito ay ang pangunahing humahawak para sa sentro ng sining at pagtatanghal, edukasyon at kultura sa pamamagitan ng pagganap nila sa teatro o ang pag-arte nila sa mga entablado. Hindi lang ito para sa mga pangarap na umarte, pwede rin dito maging ang mga espesyal na mga nilikha. Simula nang mag-umpisa itong umarte, marami na itong ginampanan na kanyang naging role sa entablado. Katulad ng ilang mga sikat na palabas sa US County, ang Professor Plum, Hello Dolly, Ensible, Jesus Christ Superstar at marami pang iba. At ang pinakahuli ay ang pinagbidahan nito, ang Little Shop of Horrors, kung saan gumanap siya bilang isang kristal doon.
Isang malaking karangalan para kay Dimigilo na maging bahagi ito at naging opisyal sa production ng Flagler. Ang pangunahing pasyon ng dalaga ay ang pag-arte, kasama ng mga ilan pang hinahangaan niyang mga tao. Kalaunan ay tinawag siyang artista ng teatro. Bukod nga sa pagiging sadyang malikhain at mahika ng teatro, kabilang sa kanyang mga nakaraang palabas, ang Grace Chloe Lacey at ang The Great Gatsby. Kapag naman wala siya sa teatro, nagpapaktis ito ng choir. Hindi naman kaya ay nasa eskwelahan ito at abala sa kanyang pag-aaral. O kaya naman, makikita mo si Anne na nakatago sa isang sulok na may dala itong libro at nagbabasa. Isang ngang mabait at matalinong estudyante kung ilalarawan si Anne na mga nakakakilala sa kanya. Subalit noong Marso 6, nagulat at nabigla ang lahat ng mga nakakakilala kay Andy Miguelo sa biglaang pag-aresto ng mga kapulisan sa kanya. Bandang 4:00 ng umaga, Biyernes, Marso 6, na makatanggap ang Flagler County ng isang emergency call. Ayon di umano sa caller, humihiling ito ng welfare check sa isang babaeng nasa hustong gulang at kinilala nga itong si Anne May Dimigelo ng Palm Coast sa Florida. Ipinaalam di umano ng tumawag sa mga sheriff na nagpadala si Dimigelo ng mensahe sa kanya at nagsasabing palihim di umano siyang nagdadalang tao at hindi niya ito inaasahan na manganganak ito sa kanilang bahay noong Marso 5. Ayon sa naging ulat, nang isinilang ng dalaga ang kanyang sanggol na babae, tumitimbang ito ng 3.6 pounds. Hinayaan di umano ni Dimigilo at hiniling pa na mamatay agad ito. Sa takot na marinig ng kanyang ina ang iyak ng kanyang sanggol na nasa kabilang kwarto lamang. Lumipas pa nga ang ilang minuto at nang kanya itong tingnan, wala na di umano itong buhay. Ang sanhi ng pagkamatay ng sanggol ay ang pagkalunod nito sa tubig ng inodoro. Nang makita nga ito ni Dimigilo na wala ng buhay, ay hindi man lang ito nagpakita ng pagkaawa sa naturang sanggol. Agad niya itong kinuha at inilagay sa duffel bag. Pagkatapos ay itinago niya ito sa loob ng kanyang cabinet. Umalis ito ng animoy walang nangyari. Nang dahil sa natanggap na tawag ng mga authorities, agad ay dumating ito sa bahay ni Dimigilo. Doon ay nakausap nila ang dalaga. At sa pagkabahala nito, noon ay isinalaysay niya ang mga pangyayari. Ayon sa kanya, hindi di umano siya sigurado na siya ay nagdadalang tao. Ngunit nagsimulang sumakit at makaranas ng matinding pananakit ang kanyang tiyan bandang 3:00 na madaling araw noong Huwebes. Marso 5 nga, nang magsilang siya ng isang sanggol habang siya ay nakaupo sa ibabaw ng inodoro. Hinayaan di umano niya ang sanggol habang umiiyak ito. Nawari mo'y humihingi ito ng tulong sa kanya na siya ay alisin sa loob ng inodoro. Subalit sa halip na ito ay kanyang tulungan, ay minamadali pa niya di umano itong mawala ng buhay. Ayon sa patuloy na pagsasalaysay niya sa mga otoridad, ilang segundo pa ang lumipas nang tuluyan na ang sanggol ay mawala ng buhay. Sa patuloy na interogasyon at pag-iimbestiga ng mga kapulisan kay Dimigilo, nalaman sa otopsiya ng bata na ang sanhi ng ikinamatay nito ay ang pagkalunod nito sa inodoro, sanhi ng kapabayaan ni Dimigilo. Ayon sa kanya, inakala di umano niyang patay na ang sanggol nang lumabas ito. Kaya itanago niya ito sa isang duffel bag sa kanyang aparador. Ginawa ang kanyang pang-araw-araw na gawain, lalo na ang pagpunta sa isang teatro upang magtanghal ito roon. Nang matapos di umano niya ang kanyang gawain sa teatro, ay agad na umuwi ito ng bahay. At doon ay nagpasya siyang ilibing ang sanggol sa isang mababaw na libingan sa likod ng kanilang bakuran, 10:00 ng gabi. Nang dahil nga sa kanyang mga isiniwalat,
Noon ay hinukay ng mga otoridad ang kanilang bakuran para hanapin ang labi ng sanggol. Kasabay noon ang pag-aresto ng mga ito kay Di Miguelo. Sa ginawang pag-iimbestiga ng crime scene investigation, natukoy nila na sadyang hinayaan ni Di Miguelo na malunod ang bagong silang na sanggol sa inodoro. Ayon sa kinatawan ng nag-imbestiga, sinabi di umano ni Di Miguelo na hindi niya alam na siya ay nagdadalang tao hanggang sa maisilang niya ang naturang sanggol. Nagsinungaling pa di umano si Di Miguelo na ipinanganak niya ang bata. Mahigit 24 oras na ang nakalipas at walang sinuman ang nakakaalam na ito ay nagdadalang tao. Noon ay dinala ng mga kinatawan ng kapulisan si Di Miguelo para ito ay iditini. Nang makuha nga nila ang katawan ng sanggol sa pinagbaonan nito sa likod ng kanilang bahay, ay agad nila itong pinasuri. Lumabas sa resulta na may gasgas sa ulo ang bata at ang pinakasanhi ng kanyang pagkamatay ay ang pagkalunod nito sa inodoro. Kinasuhan si Di Miguelo ng manslaughter of child o ang plinanong pagpatay nito sa sanggol. Marso 12, alas 4:40 ng hapon, si Di Miguelo ay pinalaya mula sa kanyang pagkakakulong ng 6 na araw. Kadahilan ng si Di Miguelo ay nagpiyansa ng mahigit $250,000. Kasunod ng pansamantalang paglaya ni Di Miguelo, kinakailangan niya ring magsuot ng GPS monitor. Kailangan din niyang isuko ang kanyang pasaporte sa korte bago ito tuluyang palabasin. Sinabihan din siyang huwag makikipag-ugnayan sa mga minor de edad. Kailangan niya ding manatili lamang sa Flagler County. At dapat ay makipag-ugnayan siya sa mga serbisyong pang-otoridad bago ang kanyang paglilitis. Ayon sa ibang naging ulat, si Di Miguelo ay isinailalim sa physical examination para matukoy kung siya ba ay may problema sa pag-iisip. Subalit negatibo ang naging resulta nito. Nangangahulugang siya ay normal ang pag-iisip ng gawin niya ang krimen. Nang i-release sa bilangguan si Di Miguelo, nagtatatakbo itong palayo sa mga taong nakapaligid noon sa kanya. Sa kasalukuyan, habang ginagawa ang ulat na ito, si Di Miguelo ay pansamantalang nakakalaya at patuloy ang pagdinig nito sa kasong isinampa sa kanya. Marami pong salamat sa inyong panunood at pakikinig ng kwentong ito. Magkita-kita po tayong muli sa susunod pang mga videos. Crime Files Pinoy Story.